may isang bagay na madalas nating hindi napapansin. Habang abala tayo sa paghahabol ng mga pangarap, unti-unti ring tumatanda ang ating mga magulang. Darating ang panahon na ang dating malakas nating tatay ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang mga trabahong dati niyang kayang gawin ng maghapon ay maaring magdulot na ngayon ng pagod. Ang mga hakbang niya ay maaring bumagal, at ang lakas na dati niyang ipinagmamalaki ay unti-unting humihina. Kapag umabot na siya sa edad na 60 o higit pa, maaring hindi na siya madalas humingi ng tulong. Maraming ama ang mas pinipiling manahimik kaysa maging pabigat sa kanilang mga anak. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang kailangan. Minsan, ang pinakakailangan niya ay hindi pera, kundi oras, pakikinig at presensya ng kanyang pamilya. Kapag nagkwento si tatay, subukan nating makinig. Maaaring paulit-ulit na ang ilan niyang alaala, pero sa kanya mahalaga ang bawat kwentong iyon. Ang mga karanasan niya ay bahagi ng buhay na nais niyang maibahagi sa mga taong pinakamamahal niya. Hindi kailangang mamahalin ang bawat regalong ibibigay natin. Minsan sapat na ang simpleng pagdalaw, sabay na pagkain, maikling usapan o pagyakap. Ang maliliit na sandaling ito ang madalas na pinakanananatili sa puso. Habang may pagkakataon pa, iparamdam natin sa ating mga magulang na mahalaga sila. Sabihin nating mahal natin sila. Pasalamatan natin sila sa lahat ng sakripisyong ginawa nila para sa ating pamilya dahil ang oras ay patuloy na lumilipas. Hindi natin kayang pigilan ang pagtakbo nito, pero kaya nating sulitin ang bawat sandaling magkasama pa tayo. Kung kasama mo pa ang iyong tatay ngayon, pahalagahan mo siya. At kung ang iyong ama ay pumanaw na, alalahanin mo ang kanyang kabutihan at ipagpatuloy ang mga mabubuting aral na iniwan niya. Ang pagmamahal sa magulang ay hindi nasusukat sa laki ng regalo, kundi sa oras, paggalang, at pagmamahal na ibinibigay natin habang may pagkakataon pa.